Usapan po natin itong trahedyang nangyari kahapon diyan po sa Ateneo de Zamboanga University. So kanina nagpa-press con kayo 'no, pero mas maganda marinig din po ng mga tagapakinig natin tsaka mga tagapanood yung takbo ng imbestigasyon. So far, ano po ba yung mga na-establish na, including the possible motive kung bakit nabaril po yung bata? Ang lumalabas na yung lone gunman si Jelani acted talaga sa lahat ng indications he was on his own. Wala siyang cohort, wala siyang barkada, walang nag-udyok except for the possibility ng influence ng Roblox game na nilalaro niya na kung saan may chat group na with extremist views. So, anong tingin namin na yun ang naging motive. Pero titignan namin talaga dito, i-re-examine yung culpability ng gun owner, yung father niya. Kasi diretso niyang kinuha yun eh. Ang claim ng father kasi ay naiwan niya yung baril sa kotse at ayun ang pinanghatid sa bata sa eskwelahan at saka lang kinuha ng bata. Pero kilala natin ang mga ugali ng mga pulis eh. Lahat ng mga armed forces, mga uniform personnel natin, ang training nila, ang baril nila parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan sa kotse. Lalong-lalo na sa yung overnight, iiwan mo yung baril sa kotse. Halos impossible yan. So, tingin ko irresponsible safekeeping ng gun sa loob ng bahay ang ginawa niya at nagkumuha ng pagkakataon yung bata para kunin yung baril para gawin yung kanyang evil deeds. Okay, bago natin pag-usapan yung obvious culpability po nitong ama nitong namaril 'no. Puntahan po muna natin sinabi niyo yung possible influence na nakuha niya dito sa Roblox 'no, dito sa platform na ito. Ano ba yung naikwento ng mga kilala, mga kaibigan niya siguro teacher o mga magulang pagdating dun sa punto na yan, yung possible influence? Kasi yung batang to, straight A student to. Actually, top of his class sa buong Ateneo, in his grade sa Ateneo High School. But he was a normal teenager, pero naging parang na-influence dito sa games na to. And muka, in the last 1 month, he's been planning this event ayon sa nakita namin sa search history niya sa kanyang cellphone. Mga 1 buwan niya na pala pinaplano to. So, tingin namin, influence ng Roblox, yung chat group doon, which sometimes goes to extremism eh. First pointer shooter point of view, nakita niyo naman yung video, maraming lumabas na naman sa internet yan. Parang exactly how the game is played on the video game, ayun ang ginawa niya sa Ateneo. So mukhang case po ba ito ng nihilistic tawag dito? Violent extremism? Yes. It's our children are most easily influenced by them kasi at the age of 14, hindi ko pa alam yung tama at mali talaga dyan eh. Di ba? Wala ka pa sa age of discernment. At least in this case, tingin ko, hindi Pero kung ganon, na-expose ka sa violence, na-desensitize ka sa consequence of violence, tapos may kung ano man nararamdaman niya internally, parang na-influence talaga siya ng chat group within the game itself. Sa pagkakaalam niyo, no, doon sa pagsilip niyo ron sa kanyang chat doon sa Roblox, paano siya nadala doon sa ganong tawag dito, tahakin na yon? Yung na-establish ba kung sino yung kumakausap, saang bansa naka-locate, whatsoever? They go through aliases, they go through, it's called the dark web, ang tawag din eh. Conversation nila is very hard to determine ng point of origin. But what is certain is that in the last month, ang kanyang search history sa cellphone niya involved deep ideological, nihilistic views. Yung ina-idolize niya yung mga personalities na would fall under the category of evil people. Kaya tingin ko doon siya na-influence at subsequently, ayun ang naging guidance niya sa kanyang attack. So may similarity po ito dun sa lumabas na influence apparently dun sa namaril sa Tacloban. Kasi may mga nag-speculate, 'di ba? Ano ba 'yan? Problema ba sa grade 'yan? Pressure ba sa school 'yan? Meron bang bullying involved?
Oo, pero in this case, parang so far, well, I'm going to Zamboanga tomorrow para talagang to get a deeper sense ko ano nangyari. So far, initial reports, hindi naman bully ito, hindi nabubully yung bata eh. He was the top of his class, he was a normal kid. We're going to look in the angles kung bakit siya nagkaroon ng depression, bakit siya naging susceptible sa ganyang klaseng violence. Titingnan namin yung grades, kakausapin namin yung teacher niya. Kasi parang perfectionist yung bata eh. Zero, halos 100 lahat ang grade niya eh. Halos perfect eh. So, titignan namin kung meron siyang nagkaroon ng, di natin alam kung nagka-problema siya sa grades o ano man. Pero walang reported case of bullying. Walang napansin ng teachers, definitely. At saka, the school and the PNP took all the precautions para hindi mangyari to. Meron kaming 2 police cars sa labas ng Ateneo. Naka-standby doon before getting in sa pagsundo at sa pagkatid. Meron silang 15 security guards on duty sa loob ng campus. Pero ang laps dito ay ang procedure ng Ateneo ay basta walk-in ka, going through pedestrian, titignan ng bag mo. Pero kung hatid ka ng kotse, ay pwede ka lang papasok doon, drop-off ka, at hindi na titignan kung ano ang dala mo. Doon siya nakalusot eh. Yung ibang mga estudyante hindi makakalusot kung walkthrough, pero kung nakakotse ka, makakalusot ka talaga sa sistema nila. Mm. Pero tama ba yung lumabas na parang information na nagkaroon din ng parang active shooting drill itong school na ito in light of what happened in Tacloban? Yes, nagkaroon. Actually, most of the classrooms nag-shut down eh. When the first shots were fired, nag-shut down sila. Kaya nakita mo wala na siyang mapuntahan na iba. And he went on his own and subsequently shot himself. Pero all the drills that were recommended, ginawa talaga ng eskwelahan. So we have to commend Ateneo for that. Sa lahat ng mga public high schools, pinapractice namin yan. Pero sa private, ginawa rin nila. Kaya maganda ang response naman ng mga teachers dyan sa active shooting drills nila. Pero parang ganyan nga rin po yung agam-agam before, no? Nung nagsimula yung mga active shooting drills sa US schools, di ba? In light of the mass shootings there. Yung parang ang irony doon, tinetrain mo yung mga bata, yung mga teachers on how to deal with an active shooter without knowing na baka one of them might turn up to be the active shooter in the future. That's right. But ayun ang laro that's the roll of the dice eh. At least if in one classroom mangyari, at least in the 100 other classrooms, masasara na rin yung sarili nila at hindi na kakalat yung carnage. Sa Amerika kasi nangyayari doon, buong eskwelahan sa Columbine, parang 24 ba? Parang ganun ang namatay eh. Ayun ang pinaka-biggest fear natin. So actively gumagawa naman kami ng measures, katulad kami ng DepEd, meron na kami ng mag-sign kami ng maraming circular na yung barangay tanod, mag-duty na sa loob ng lahat ng mga high school sa buong Pilipinas. And hopefully yung mga private schools gano'n rin memorandum agreement kami. Kasi madalas yung barangay tanods, kilala nila kung sino yung mga tao doon sa barangay nila eh. Alam nila yung mga bata, alam nila yung tendencies. So pwede na lang on a deeper level. Kung may police kami sa labas, at least may tanod kami sa loob ng eskwelahan. Balikan ko lang po, Secretary, sinabi niyo, no, na 1 month before the shooting, nagre-research na pala itong bata dito sa kanyang balak gawin. Pero during that period, meron ba nakarating na report sa inyo na meron na rin parang kahit papano indication from people who knew him or even from the family? O yung tatay, meron bang nabanggit po? Wala. Kaya nga bukas ako darating doon. I will go deeper into the investigation. Parang the father is still in a state of shock eh. Pero from all indications, he was a good kid eh. Mabait na bata. Walang nakahalata na may mangyayaring ganito. Wala naman daw bullying, wala naman daw siya nakakaaway, hindi naman daw siya naging suddenly withdrawn. But that's initial. Titingnan natin bukas talaga yung the bigger picture para makita natin kung ano nangyari. Kasi ang wala siyang ginawang training para sa bata para gumamit ng baril. Pero sa style ng ginawa niya, he fully knew what he was doing. So titingnan namin lahat ng firing ranges around the city. Kung titignan namin, pinapa-investigate ko kung if the kid was ever brought there, kung tinuruan siya ng tatay niya or took any lessons, para makita target natin talaga kung maybe we can even push for deeper legislation na ibawal na yung mga bata sa loob ng mga firing range. Kasi yung dati, yung sa Tacloban, tinuruan talaga ng tita niya kung paano bumaril.
So in this case, titig na rin natin. Yung tatay po nasaan ngayon at, ano po yung mga posibleng kasong puwede niyang kaharapin because of what happened? Ayun ang problema natin eh. We're gonna have to do it either two ways. Either we, sa ngayon under current laws, yung use of firearms ng ginawa ng bata, use of a licensed firearm, is considered on the father's part, yung owner's part, ano lang siya eh, negligence lang. Parang wala siya masyadong culpability. Parang malicious mischief. I forgot the term for it. Pero halos walang charge yung father niya. Very light as compared to the shooter. Dapat kasi, it's almost akin to parang nagpahiram ka ng kotse, tapos nakasagasa yung pinahiram mo ng kotse. Ang liability, wala sa owner, yung sa nakasagasa lang. Dapat pati yung owner may liability. In this case, it's a gun. Dapat yung may-ari ng part of not only the IRR, kasi IRR namin safekeeping lang eh, but part of the law should be that yung culpability ng owner of gun should be very, very evident and should be prosecuted. Precisely, Secretary, kasi baril ang pinag-uusapan natin dito, hindi simpleng kotse, hindi po ba? Kotse pwede makasagasa, pwede makaaksidente, pero ito, baril, by its very nature, pag ginamit mo, it's lethal, hindi po ba? Parang ang hirap naman tanggapin na pwede mong sabihin eh, hindi ko alam eh. Siguro, naging negligent ako, na-access. Tapos in this case, ba tayo naka-access, ano yun, paano yun? Walang mapapanagot dito. Ayun ang pinaka-nakakalungkot dito kasi in both cases, Tacloban tsaka dito, parang uniform personnel ang kinuna ng baril. Christian, we have 800,000 uniform personnel in the Philippines. Lahat yan may issue ng baril 1:1. Lahat yan nag-training. Lahat yan government resources. Lahat yan may mga ammunition na dala as part of their training. In this case, there was negligence in safekeeping. Dapat kasama yan sa sa responsibility ng gun owner eh. Dapat yan kung ma-inspect ang bahay nila at nakita na hindi safe, hindi well kept ang baril, not in a vault or not in a safe place, dapat may criminal liability rin yung gun owner. At dapat merong corresponding penalty na hindi siya pwede mag-possess ng baril ulit.